Aba, lahat. Ang mga pakwan mula sa nayon ng Taoyuan. Sariling tanim, direktang benta. Organiko, isang berdeng prutas. Mag-order lang kayo. Ano nangyari sa kanang kamay ng host? Ito. Nasugatan kamay ko noong lindol. Pero okay lang. Hindi ito hadlang para mag-empake ng pakwan para sa inyo. Mag-order lang kayo. Pasensya na, Mr. Fu. Wala pa akong nahanap na gusto mo, yung prutas na walang pestisidyo. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Si. Kukunin namin ang mga pakwan na ito. Isang bodyguard. Isang special assistant. Baka naman. Nakasalamuha ko na ang CEO na dominante mula sa short drama. CEO, ang sarap. Ang mga pakwan ng nayon ng Taoyuan ay malutong at matamis. Paano kung ibigay ko sa iyo ang buong kargada? Bigyan mo lang ako ng 7,000 dolyar. Hoy, sino nagbigay ng permiso para magtinda dito? Umalis ka dito. Naku, gusto na niyang umalis. Malaki kong order. Nawawala na ang 7,000 dolyar ko. Pakawalan si Mr. Fu. Tigil! Mga haskang kidnapin ang CEO ng Fu Group, ang tapang mo. Matalinong galaw. Masyado akong mabilis tumakbo kanina. Hindi kita nakita sa kotse. Tingnan mo. May tao, dalhin ito sa istasyon ng pulis. Wala akong kinidnap. Mr. Fu. Bitawan mo siya. Isa na naman ba ito sa mga babaeng pinadala ng matanda para akitin ka? Ang matanda ay nagiging malikhain. Bitawan mo siya. Tara na. Uuwi tayo para makipag-ayos kay Lola. Ang laki ng lugi sa lahat ng aspeto. Ngayon may malaki akong utang sa mga taga-nayon. Nasamsam din ang truck. Hindi makauwi. Kailangan gumastos ng malaki para magstay sa hotel ng isang gabi. Chen Yuan, huwag mong sisihin si Lola. Kasalanan mo kasi 32 taon ka na. Kahit isang babaeng lamok ay wala sa paligid mo. Wala nang nagawa si Lola kundi droga ka. Ang malaking kliyente, kung siya ay mag-order para sa prutas ng nayon ng Taoyuan, ano pa ang aalalahanin ko? Mr. Fu, sobra kang uminom. Hayaan mo akong tulungan ka. Umalis ka. Huwag kang magalit, tingnan mo lang ako. Bitawan mo ako. Ang galing mo naman, ha? Napunta ako sa isang klasikong plot ng short drama. Isang CEO na nalasing at ako, ang walang muwang at inosente. Ito ang kabayaran mo. Kaya pagkatapos makipagtalik sa isang hot CEO, talagang makakakuha ka ng black card. Bakit hindi ka nagsasalita? At saka, tigilan mo na ang pakikinig sa lola ko. At tigilan mo na ang paggawa ng mga mapanuksong gawain na ito. Ano ba ang sinasabi mo? Chen Yuan, saan ka galing? Lola, Fu Chen Yuan. Ano ka ba? Noong bata ako, natrap ako sa lindol ng 10 oras. Naipit ang kamay ko. Huwag kang matakot, anak. Ang lola mo ay hindi nagbabase sa itsura. Kung ginawan ka ng masama, aayusin ko para sa'yo. Buwisit ka. Binubuli mo siya ng walang dahilan. Lola? Hindi ba ikaw ang nagdrug sa akin at hinanap mo siya para sa akin? Ano? Isisisi mo na naman sa akin. Sinamantala mo siya, kaya kailangan mong managot. Kayo ay magpapakasal ngayon na. Lola, hindi biro ang kasalan. Ay naku, sa pag-iisip na hindi ka na bumabata at hindi ka pa rin kasal, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko at sumisikip ang dibdib. Ay naku, kung ayaw mong itulak ako sa libingan, ngayon, magpapakasal ka. Lola, hindi ako umiiwas sa responsibilidad. Ito'y, Ano naman? Sinasabi mo bang iniisip mo pa rin na hindi siya karapat-dapat sa iyo? ako, Fu Chen Yuan, ay hindi nagpapahalaga sa hitsura. Pero ang kasalan ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip. Magkaiba tayo.
Ang pagmamadali sa pag-aasawa ay magdadala ng pagsisisi sa huli. Lola, Ikaw. Wala akong pakialam. Kailangan mong magpakasal ngayon. Kung hindi ako. Ay nako, kung hindi, atakihin ako sa puso. Nako, sobrang sakit ng puso ko. Lola, salamat sa iyong kabutihan. Alam ko ang pagpapakasal sa isang tulad ko. Ginoo, kinidnap kita, natulog ka sa akin. Pantay na tayo ngayon. Kung magkita pa tayo, pwede pa tayong magnegosyo. Anak, may utang na loob ang pamilya Fu sa iyo. Bibigyan ka namin ng 100,000,000 bilang dote. Payag ka bang pakasalan siya? Magkano? Iyan. Tatay, bakit ka umiinom sa araw ulit? Tatay mo, inuutusan mo ako? Pupunta ka pa sa bayan? Sinasabi ko sa iyo. Tinutulungan mo ang mga ito. Ano ang punto? Nagtitinda ng melon? Sinusubukan mong pasiglahin ang baryo? Puro abala, walang pasasalamat. Kung mawala ang melon, ikaw ang magbabayad. Hindi kita sasagutin. Sige, magbabayad ako. Anak, nakapagpasiya ka na ba? huwag mong pilitin ang sarili mo. Pakakasalan ko siya. Pero hindi ako humihingi ng malaking dote. Ayos ba ang 8,500? Bakit ganoon ka, tiyak? Huwag kang umimik. Kung magkano man ang hingin ng babae, ibigay mo lang. Ang natitira, hayaan mo si Fu Chenyuan magbigay sa iyo ng iba. Bukas ng umaga, magpapakasal na tayo. Dahil sa aking mga kwalifikasyon, nakatulog ako kasama ang isang napakagwapong lalaki at binabayaran pa ako para dito. Mahal pa rin ako ng langit, Suyu. Teka, pupunta ako sa banyo. Pasensya na sa kanya. Pagkatapos nating ikasal babawi ako sa kanya. Kahit hindi ko alam kung bakit ka pumayag na pakasalan ako. Pero, malaking kliyente wala tayong nararamdaman para sa isa't isa. Kahit kailan mo gustong makipaghiwalay, sabihin mo lang. Binibini ito ang inihanda ng matandang babae para sa iyo mga damit. Siya mismo ang nagrekomenda ng mga ito. Isuot mo muna ang gusto mo. Hindi maganda na lagi kang nakasuot ng damit panlalaki. Hindi mura ang mga damit na ito, di ba? Ang damit na sinuot ko kagabi ay 9.99 na may libreng shipping. Mahilig ka talagang pumunit ng damit, di ba? Kasalanan mo lahat. Bakit mo sinasabi lahat ng malakas? Pinunit mo, at ayaw mo akong pag-usapan iyon. Kung ayaw mong sabihin ko, bilhin mo lahat ng melon ko para tumahimik ako. Tara na. Dahil kasal na tayo, miyembro ka na ng pamilya Fu ngayon. Dapat mag-ayos ka ng damit. Simula ngayon, ang mga damit mo lahat ay aking aalagaan. At saka, bagaman natuklasan ko lang, na talaga namang nasisiyahan akong pumunit ng damit. Manya ka. Lumabas ka kapag tapos ka ng magbihis. Si Lola ay naghihintay sa atin sa bahay. Bilisan, bilisan. Bumalik na ang batang master na malamig ang mukha. Ayos ka lang? Dahan-dahan lang sa paglabas. Ang luwag-luwag na villa. Ug, Nasusuka ka sa biyahe, pero nagmamadali ka pa ring makita ang villa. Gayunpaman, sa iyo na ang lugar na ito mula ngayon. Hindi pa ako nakakita na ang batang master ay napakalumanay sa kahit sinong babae. Itong binibini, baka siya ang amo. Magpakasal na lang kayo. Ngayon, ipinapahayag ko, mula ngayon, si Suyu ay ng pamilyang Fu, Batang Ginang. Hindi kami kamukha ng mag-asawa talaga. Pagbati, Batang Ginang. Mula ngayon, kayo dapat maglingkod ng mabuti sa Batang Ginang. Huwag hayaan siyang magkaroon ng anumang aksidente. ang daming taong naglilingkod sa akin. Ano ang gagawin ko? Lola, huwag mong alalahanin na wala akong isang braso. Pero napakakaya ko. Yuyu, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano.
dati kang nagdusa ng sobra. Ngayon, ang pagpapaalaga sa kanila sa iyo ay nararapat lamang. Makinig ka kay Lola. Suyu, kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo kay Lola. Mayroon nga akong isa. Lola, gusto kong gamitin ang aking bigay kaya para bumili ng tricycle. Lola, naisip kong bumili ng isa pang tricycle para matulungan ang mga taga-nayon na magbenta ng pakwan sa pamamagitan ng live stream. Noong bata ako, binubugbog ako ng ama-amahan ko kapag lasing siya. Ang mga matatandang ale sa nayon ang laging nag-aalaga sa akin. Pero sobrang mahal ng mga kotse dito. Kalimutan mo na. Alam ni Lola na ikaw ay isang masunuring anak. Pero ang 4 na gulong na kotse ay kayang magdala ng pakwan, di ba? Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang laki, maaaring kumuha tayo ng SUV. Yuyu, maglaan ka ng oras sa pagtingin. Sasagot ako ng tawag. Hoy, anong ginagawa mo? Anong klaseng halimaw ito? Huwag mong hawakan ang kotse ko. Kung masira mo, kaya mo bang bayaran? Walang braso at lumalabas ka? Paano kung matakot ang ibang customer? Wala akong braso. Bakit hindi ako pwedeng lumabas? Isang taong bastos at walang kultura tulad mo ay naglalakas loob na pumunta. Nakakaawa ka, pero masakit ang bibig mo. Hayaan mong disimpektahin ko? Baka may nakakahawang sakit ka. Kung hahawakan mo ako ulit, lalaban ako. Malakas akong manakit. Bulag na tanga. Kung masira mo yan, hindi mo kayang bayaran kahit sa buhay mo. Visit, ang 8,500 ko. 4,000 para sa mga biyenan, 3,500 para sa tricycle. Saan ako kukuha ng pera, pambayad sa kotse? Tinulak mo ako, ikaw dapat magbayad. Sumasagot ka pa? Hindi ka magbabayad? Gusto mo ng isa pang sampal? Tigil. Anong ginagawa mo? Manugang, okay ka lang? Manugang? May gusto talaga sa kanya? Ang apo mo siguro ay... Ang lakas ng loob mo. Binubuli ang asawa ng apo ko at iniinsulto ang apo ko. Mukhang gusto mong mamatay. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Sobra ka na sa mundo. Tigil. Ginoong Fu, anong pakay mo rito? Kung hindi, papalayasin ko silang dalawa. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Tingnan mo si Lola. Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Matibay pa ako. Ang mga tulad niya ay hindi dapat nandito sa negosyo ng pamilya Fu. Bulag na tanga. Ang lakas ng loob mong walang galang sa matriarka at sa batang ginang. Sabi mo ang isa ay ang matriarka, ang isa ay ang batang ginang. Ginoong Fu, paano mo naging asawa ang isang tulad niya? Pasensya na, Ginang Fu. Naging bulag ako at walang galang sa batang ginang. Pasensya na, kasalanan ko. Patawarin mo ako. Pasensya na. Dalhin ninyo siya. Opo, tara na. Maawa ka sa akin. Pakiusap, pakawalan mo ako. Iligtas mo ang buhay ko. Manugang na babae, nasaktan ka ba? Tingnan mo ang mga sasakyan. Tingnan mo kung may gusto ka. Lola, hindi ko alam ang mga sasakyang ito. Paano kung bilhin na lang natin ang pinakamurang tricycle na may ventilasyon? At ako, nasusuka sa sasakyan. Gusto mo talaga ng tricycle? Lola? Dahil gusto ni Suyo ng tricycle, bilhan na lang natin siya. Assistant Joe, ayusin mo agad. Opo. Tara na. So, ano tingin mo sa sasakyan ko? Cute, di ba? Kute. Nag-aalala ako na baka hindi mo magustuhan. Sumakay ka, ihahatid kita sa bahay ko. May limitasyon pa rin ako. TSK, ang mababang pamantayan ng CEO. Kahit ang sira-sirang kotse ay kailangang maghatid sa asawa. Lola Wang, nahuli ako ng mga inspektor ng lungsod habang nagbebenta ng pakwan. Kinumpiska ang truck at ang mga pakwan. Itago mo muna itong pera.
Hindi ko ibebenta ang mga pakwan na iyon. Nabulok na lahat sa bukid. Bukod dito, kinumpis ka din ang truck mo. Hindi ko maaaring kunin ang perang ito. Kunin mo. 4,000 kuay. Ang anak mo ay hindi rin nagpapadala ng pera sa bahay. Ano ang gagawin mo? Ayos lang. Hindi naman ako magugutom sa pakwan lang. Lola, magtiwala ka ulit sa akin. Nalaman ko na ang mga lugar na pinupuntahan ng mga inspektor. Ngayon, sa pagbebenta ng pakwan, tiyak na hindi na ako mahuhuli. Ang talino ng ating UR. Sige, magbenta ka na. Katulong Zoe. Agad na ayusin ang 200 tao upang sundan ang binibini at bilhin lahat ng mga pakwan na iyon, gayon din, asikasuhin ang mga inspektor ng lungsod. Pumunta tayo malapit sa tindahan ng tsaa ng gatas at magtayo ng tindahan para magbenta ng pakwan. Ang lugar na iyon ay maraming tao. Magtiwala ka sa akin. Ang iyong mga pakwan ay mabenta. Sana ay gumana ang iyong mga salita na parang mahika. Pakwan para ibenta. Pakwan, 80 sentimo bawat libra. Bumalik kayo kung gusto ninyo. $21. Salamat sa Diyos. Walang inspektor ng lungsod ngayon. At maraming tao ang bumili ng aking mga pakwan. Kailangan kong tratuhin ang sarili ko ng isang tasa ng tsaa ng gatas. Si Mr. Fu ay bulag yata. Tinanggihan ka niya at nag-asawa ng isang probinsyana. Sa tingin ko, kayo ni Mr. Fu ay bagay na bagay. Ako ang kilalang tagapagmana ng pamilya Lin, at si Fu syempre, bagay na bagay, nagawa sa langit. Ang damit ko! Pasensya na, pasensya na. Hayaan mo akong punasan iyan para sa iyo. Ah! Nakakadiri! Bakit wala kang braso? Ang damit na ito ay Chanel, isang limitadong edisyong pandaigdig, nagkakahalaga ng $1,000,000. Bayaran mo na ngayon. Ang pangit ng damit na ito. At ang mahal naman. Ang pagpapatayo ng bahay sa probinsya ay $300,000 lang. Paano kung labhan ko muna iyan para sa iyo? Baliw ka ba? Hindi pwedeng labhan ng limitadong edisyon. Kung masira mo iyan, papatayin kita. Pasensya na. Hindi ko talaga alam ang mga bagay na ito. Pero huwag kang mag-alala. Ang damit mo, babayaran ko talaga. Tungkol naman sa akin, hindi ako masamang tao. Dahil wala kang pera pambayad, hubarin mo ang iyong damit. Sakto naman, hindi pa ako nakakita ng taong walang braso. Sobrang mapagbigay ni Shishi. Bakit hindi mo nalang habarin? Habarin mo. Pinapahiya mo ba ako? Nagmumukha ka bang sosyal? Ha? Taga-probinsya ka pala. At nagiging sensitibo ka pa. Kung hindi mo ito huhubarin, magbayad ka. Habarin mo. Habarin mo. Huwag mo akong hawakan. Bakit hindi mo bigyan ng pera ang binibini at hayaan siyang maghirap? Nagbebenta ng melon para kumita? Para pasiglahin ang probinsya. Ang pera lang ay hindi sapat. Si Suyu ay kailangang magkaroon ng sapat na kakayahan at karanasan. Pero, ngayon, naibenta namin lahat ng melon. Tiyak na masaya siya. Lakas ng loob mong guluhin ang pamilya Fu, gusto mo bang mamatay? Sino mang mga has na hawakan ang pamilya Fu ay humihingi ng kamatayan. Chen Yuan, nandito ka na. Sabi ka, Namiss kita. talagang umiyak. Hindi ako umiyak.
Nakasasakit sa mata ko ang makita ka. Saka ipikit mo ang iyong mga mata. Ako na ang bahala sa iba. Ang pamilya Fu? Maaaring siya ang kapatid ni Fu Chenyuan? Wala akong narinig na may kapatid si Mr. Fu. Ang lumpong ito ba? Talagang kamag-anak ni Mr. Fu. Nako, malaking gulo ako. Kayo ang nangapi sa kanya ng ganito. Chenyuan, pasensya na. Hindi ko talaga alam na kapatid mo siya. Tingnan mo kung gaano siya kapangit manamit. Akala ko probinsyana lang siya. Ate, Hindi ko alam na may kapatid ka. ano ang tawag mo sa kanya? Ay, Sabihin mo ulit. Anong tawag mo sa kanya? Miss Fu. Miss Fu, pasensya na. Yeah? Oo, Miss Fu. Si Shishi na ito ay magiging hipag mo. Malaking maling akala ito. Pakiusap, maganda ang sasabihin mo kay Mr. Fu. Sabihin mong huwag na siyang magalit sa akin at kay Shishi. Tama, ate. Hindi ko talaga alam. Na ikaw ay kapatid ni Chenyuan. Magsalita ka lang ng mabuti para sa akin. Ang iyong hipag. Pasensya na sa ginawa ko. Kaya, may gusto si Fu Chenyuan. Kaya pala ayaw niya akong pakasalan. Miss Lin, mukhang nagkamali ka ng pagkakaintindi. Sa totoo lang, si Suyo ay hindi ko kapatid. Siya ang ginang ng Huan Yu Group. Ang batang ginang ng pamilya Fu. Asawa ko. Ano? Hindi niya iniinda ang braso ko. Na ipinapahayag sa lahat na ako ay asawa niya. Mas maganda siya kapag mumingiti. Bakit ang sakit makita siyang umiiyak? Chenyuan. Noong nag-aral tayo sa ibang bansa, nagkakilala tayo. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka. Ako lang ang karapat dapat para sa'yo, di ba? Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Miss Lin, huwag kang magpaloko. Wala sa pagitan natin. Chenyuan, alam kong galit ka lang. Mahal mo ako, di ba? Lin Shishi, dahil sa partnership ng ating pamilya, hindi kita inimbestigahan sa pagpapanggap na nobya ko. Pero lumampas ka na. Paulit-ulit at paulit-ulit, inaapi mo ang asawa ko. Assist Tongzo. Gumawa ka agad ng kontrata para wakasan ang lahat ng partnership sa mga pamilyang Fu, Zhou, at Lin. Opo, Mr. Fu. Hindi, pakiusap. Mr. Fu, pakiusap. Huwag mo kaming saktan. Chenyuan, huwag. Palayasin sila. Mga guwardiya, Salamat sa pagtanggol mo sa akin. Puputulin mo ba ang kooperasyon ng ganyan? Hindi ka ba magbabayad ng penalty? 10 milyon lang, kaya kong bayaran. Pero sila, ay hindi kayang bayaran. 10 milyon? 1 0, 2 0, 3 0, 4, 8 0. Grabe. Sabihin mo sa akin, bilis, paano mo ba talaga kumita ng napakaraming pera? Ikaw talaga, mahilig ka pa rin sa pera. Sekreto iyon. Pag-usapan natin iyan pag-uwi natin. Hindi ko inakala na sobrang mahal ni CEO Fu ang probinsya ng iyon. Na-offend namin ang pamilya Fu. Ang aking pamilya ay tiyak na papatayin ako ng buhay. Suyo, ang hayop na iyon. Kahit anong paraan ang ginawa mo, Chenyuan ay magiging akin lamang. Xiaoyu, anong nangyari? Sabi ng manggagamot ng pamilya, walang malubha. Sa gitna lang ng gulo, si Suyo ay nagkaroon ng maliliit na sugat. Kailangang lagyan ng gamot araw-araw, para hindi mag-iwan ng marka. Chen Yuan, ikaw ang maglagay sa kanya. Ako. Lola, bakit hindi mo siya tulungang maglagay? Ay, matanda na si Lola. Nahihilo at malabo ang mata. Hindi makakita ng malinaw. Hindi makakita. Pero lalaki na ako, hindi ito nararapat. Ay, anong hindi nararapat doon? Asawa mo siya, dapat kang maging mas maalalahanin. Sige, o mahahawa ang sugat. Inaantok na si Lola. Matutulog na ako. Lola, Ibigay mo sa akin ang gamot. Ako na ang maglalagay. May isa pa akong libreng kamay.
Dati kang alagaan ang sarili mo ng ganito araw-araw. Oo, wag mo akong husgahan sa itsura ko. Kaya kong magbukas ng beer gamit ang isang kamay. Tulungan kita. Pero, Walang pero. Kung hindi mo ito maayos na ilalagay, mag-iwan ito ng mga marka. Makakaapekto ito sa iyong live stream na nagbebenta ng melon. Sij, bilisan mo. Si, tara na. Masakit ba? Ako na ang bahala sa balikat ko. Huwag gumalaw. Bakit hindi mo suot ang iyong prosthetic? Sa totoo lang, ang prosthetic na iyon ay binili noong binatilyo pa ako, hindi na ito kasya. Isinusuot ko lang ito sa mahahalagang okasyon, kapag mahalaga. Sa totoo lang, nag-iipon ako para bumili ng bago. Pero ang tatay ko ay sugarol. At mahina ang kalusugan ng nanay ko. Napakahirap mag-ipon ng pera. Dahil kasal tayo, natural lang natuparin ng asawang lalaki ang pangangailangan ng asawa niya. Tama lang. Salamat. Bukas, ipapakuha ko kay Assistant Joe ang pinakabagong prosthetic para sa iyo. Pwede mong piliin ang kahit anong gusto mo. Isang prosthetic? Hindi, masyadong mahal iyon. Kung magdiborsyo tayo sa huli, hindi ko ito mababayaran. Bakit ang babaeng ito laging binabanggit ang diborsyo? Hindi ba maganda ang pagiging asawa ko? Ikaw, walang alam sa batas. Alam mo bang kung hiwalayan mo ako, makukuha mo ang kalahati ng aking mga ari-arian? Nag-research ako online. Mayroon kang daan-daang bilyon na mga ari-arian. Kung kukunin ang kalahati niyan, magiging daan-daang bilyon ang halaga ko. Mr. Fu, paano kung maghiwalay tayo? Tumahimik ka. Kung banggitin mo ulit ang hiwalayan, pipirma tayo ng prenuptial agreement. Matulog ka na. Ano ang dapat kong gawin? Iniisip ko lang ang hiwalayan, pwede akong maging multi-billionaire. Sobrang excited ako, kaya hindi ako makatulog. Gusto kong tingnan ang balanse ng telepono ni Fu Chenyuan, pero hindi ako mangahas. Matulog ka na. Kung matulog ka, magkakaroon ka ng lahat sa iyong mga panaginip. Diborsyo. Simula ngayon, wala na tayo sa isa't isa. Bulok kang isda. Chenyuan. Chenyuan. Lahat ng ito ay akin. Magiging mayaman na ako. Mga sanggol kayo ni nanay. Suyo. Suyo. So sleepwalking pala. Akin. Ako lang. Suyo. Ngayon iniisip ko kung ikaw ay natural na talentado. O madiskarte lang. Madiskarte. Uy, pupunta ka ba sa banyo? Konti lang ang papel doon. Tumahimik ka. Gusto niyang... Oops. Okay ba ang prosthetic? Masakit pa ba? Sakto ang sukat. Maliban sa mga daliri at pulso na sobrang lamig, lahat ng iba pa ay mukhang parang totoong kamay ng tao. Fu Chenyuan. Salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Baliw. Akala mo ba lahat ay mabait sa'yo?
Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo tungkol sa kung paano mag-livestream para sa revitalisasyon ng kanayunan. Siyempre, kabisado ko. Dali, tulungan mo akong ayusin ang mga melon. Ano ginagawa mo? Sumusunod ka ng palihim. Ito ay ganti sa ginawa mo kagabi. Tara na. Suyu, itong walang kwenta. Ano ba itong revitalisasyon ng kanayunan? Pumunta ako dito para mamulot ng bote para mabayaran ang aking utang sa sugal. Anong sinabi mo? Nakita mo ba yung babaeng kasama ni Suyu? Nasaan siya? Nasa tricycle kanina, naglalaro kasama yung lalaki. Yang batang iyan. Wala nga siyang isang braso. At may lalaking nagustuhan siya. Nako, ang mga lalaki sa syudad, may kakaibang panlasa. Nakita ko yung kotse ng lalaki kanina. Napakamahal. Mga ilang milyon. Nandito tayo nagtatrabaho ng husto, nangunguha ng bote, at siya nakaupo lang. Maganda ang buhay. Ngayon, gagawin nating sabihin sa kanya ang lahat. Kahit kailangan tayong umalis. Panoorin nyo ang livestream ni Xiaoyu. Magsisimula na. Pamilya, ngayong araw. Ang streamer ay magpapakita sa inyo ng ilang espesyal na kakayahan. Pag-ikot ng bulaklak gamit ang prosthetic na braso. Fu Chenyuan, buwisit ka. Paano mo hinayaang gamitin ni Suyu ang kanyang kapansanan para makakuha ng traffic? Hindi na namin ibebenta ang mga pakwan na ito. Lola? Ang kapansanan ng isang tao minsan ay kalooban din niya. Gusto ni Suyu na pasiglahin ang kanayunan, kailangan niyang sumikat. Hindi namin lubos na maprotektahan si Suyu. Ang traffic at totoong cash returns. Ang pinakakailangan ni Suyu. Ang livestream ng Batang Ginang ay nasa front page na. Ngayon ay number 20 na. Hindi sapat, mag-invest pa ng 3 milyon. Kailangan kong tiyakin na magbunga ang pagsisikap ni Suyu. Dapat siya ang number 1. Maging napakasikat. Opo. Alis na po ako. Chen Yuan, hulaan mo kung ano. Sumikat ako. Ngayon, hindi lang ubos na ang mga pakwan ng Taoyuan Village, pati na ang millet, para sa susunod na quarter ay na-pre-order na ng maraming tao. Nagtagumpay ako. Sumasakit ba ang iyong prosthetic? Tatanggalin ko ito mamayang gabi. Walang anuman ang sakit na ito. Malaking streamer na ako ngayon. Sumikat ng magdamag. Ang buhay ko ngayon parang panaginip. Salamat sa payo mo. Kailangan mong marunong sumayaw. Kahanga-hanga. Kaya, Chenyuan talagang naisip ng mabuti para kay Suyu. Mukhang ang matandang ito hindi na makasabay sa mga kabataan sa bilis ng relasyon. Maliit na bagay lang ang magagawa ko para sa kanila. Special Assistant Joe? Madam? Opo? Magbigay ng utos. Ang aming pamilyang Fu sa Haicheng ay magdaraos ng pinakamaluhong kasal. Gusto naming buong karangyaan, salubungin si Suyu sa pamilyang Fu. Lola, masyadong magarbo ang kasal na ito. Tiyak na malaki ang gastos. Ikaw at si Chen Yuan ay napakabuti na sa akin. Hindi na kailangan mag-abala ng ganyan para magdaos ng kasal para sa akin. Bukod dito, kung magdiborsyo kami ni Fu Chen Yuan, maaari akong maging bilyonaryo. Boba bata, ito ay aking pagkukulang dati. Na ikaw ay napangasawa si Chen Yuan ay nagbasaya kay Lola, kaya nakalimutan kong ipahayag ito sa buong Haicheng. Kailangan kong malaman nila na ikaw ay aming pamilya, Fu, opisyal na asawang si Mrs. Fu. Iyon ang nagpapasok sa mga mapanlinlang na tao. At hindi ka igalang. Kaya si Lola ay nagprotekta sa akin sa lahat ng panahon. Huwag magpanik, gawin mo lang ang sinasabi ni Lola. Bukod, ang asawa ni Fu Chen Yuan ay karapat-dapat dito. Kaya iiwan ko na kay Lola. Ipaalam, sa araw ng kasal, walang media ang papayagan. Para protektahan ang imahe ni Suyu. Salamat, Lola. Salamat, Fu Chen Yuan. Oy. Huwag mo siyang tawagin sa buong pangalan niya ngayon. Mula ngayon, tawagin mo siyang mahal.
Mahal. Mrs. Fu. Mula ngayon, hindi ko hahayaang dumanas ng anumang kahihiyan. Chen Yuan, nasaan ka? Chen Yuan. Halimaw kang walang braso. Sa tingin mo, karapat-dapat kang pakasalan si Fu Chenyuan? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako lang ang karapat-dapat na maging asawa niya. Isang tulad mo, mas mabuti pang patay ka na. Hoy, kunin ang damit pangkasal niya at hubarin ito. Hayaan mo akong isuot ito. Kita, ang damit pangkasal na ito bagay na bagay sa akin. Isa kang aso na inipon ni Fu Chenyuan. Kaawa-awa at kasuklam-suklam. Hindi. Oh, Malinaw na gusto ko ng diborsyo. Pero bakit ang bigat ng pakiramdam ko ngayon? Hindi. Ayos ka lang, huwag kang matakot. Nandito ako. Nagkaroon ka na naman ng bangungot? Nasa tabi ko ikaw, nananatili sa akin. Wala naman akong sinabi, di ba? Suyo, gusto mo ba talagang magdiborsyo ako? Ako, hindi ko alam. Palagi kong gustong maging bilyonaryo. Pero ngayon malaki na akong influencer. Kaya kong kumita ng maraming pera mag-isa. Pero ayaw ko rin. Nakunin ka ni Lin Shishi. Masyado ba akong makasarili? Masyadong sakim. Bobo, kung gusto mo ng isang bagay, kunin mo mismo. Paano kung maging isang milyonaryo at nandito pa rin ako? Paano ko ito kukunin? Ngayon na? Kailangan mo lang matulog ng maayos. Kung ano man iyon, aasikasuhin natin bukas. Magandang gabi, Mrs. Fu. Itong lalaki. Sinasadya ba niya akong asarin? You. Ang mga wedding dress na ito ay dinisenyo ng mga nangungunang lokal at internasyonal na taga-disenyo. Ginawa sa pamamagitan ng kamay ng eksklusibo? Gusto mo ba sila? Madam, ang wedding dress na ito ay dinisenyo ng royal designer ng Italia siya mismo. Ang laylayan ay may libu-libong pink na diamante. Sa liwanag ng araw, maaari itong mag-refract ng libu-libong iba't ibang liwanag. Ang ganda ng wedding dress na ito. 5 milyong dolyar. Masyadong mahal ang dress na ito. Ipakita kay Madam ang susunod. Madam, ang wedding dress na ito ay dinisenyo ng master designer ng Chanel, Mary. Ang perlas sa ibabaw nito ay mula sa mga itim na perlas sa Timog Pasipiko. Ito ay 10 milyong dolyar. Hindi, masyadong mahal iyan. Susunod. Madam, may mahusay kang panlasa. Ito ay mas kahanga-hanga. Ito ay isang klasikong wedding dress na mahigit 200 taon na isinusuot ng mga maharlika sa Europa. Ang mga tahi nito ay gawa lahat sa gintong sinulid. Ang dating may-ari nito ay isang Eagle Duchess. Oh my God. Ito ay 300 milyong dolyar. Lola, Chen Yuan. Ang dress na ito ay isusuot lang sa isang araw. Ang pagbili ng napakamahal na dress, hindi ba ito sayang? Bibili na lang siguro ako sa Pinduoduo. Ang mga bagay doon ay maganda at mura, at may 7-day no questions asked return policy pa. Oh, ano ang mahal dito? Ikaw ay miyembro ng pamilyang Fu, aking manugang na babae. Ang kasal dapat ito ay enggrande at marangya. Dahil hindi ka makapagdesisyon, bilihin na natin ang lahat ng ito. Hindi. Ang kasal ng isang babae ay ang pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Hindi pinapayagan ang pagbabalik. Sigurado ka bang ayaw mo? Suyu, kaya mo itong ipaglaban. May kakayahan kang maging isang influencer. Pagkatapos, magiging karapat-dapat ka sa mga bagay na ito. Lola, gusto ko ang vintage na damit pangkasal na iyon. Sige, kahit ano ang gusto mo, bibilhin natin. Madam, lahat ng ito ay inihanda ng matandang babae para sa iyong mga mamahaling alahas. Ang mga ito ay world class. Tingnan mo. Gusto ko ang unang set at ang pangatlo. Oh, boba. Ikaw ay miyembro ng pamilyang Fu, ang manugang na babae. Hindi na kailangan pumili. Ang mga alahas at aksesoryang ito lahat sila ay pang isang gamit na araw-araw na bagay. Lola, gusto mong magsuot ng iba-iba araw-araw nang hindi na uulit.
Lola, Chen Yuan. Lalabas ako para sumagot ng tawag. Hoy, tatay. Ikaw, Pilyo, bakit ang tagal mong sumagot? Lumala na naman ang lagay ng nanay mo. Bumalik ka na at magdala ng sapat na pera. Paano naman lumala yung naunang doktor? Hindi ba gumaling na ang sakit ni nanay? Tigilan mo na ang kalokohan at umuwi ka na. Kung hindi, uuwi ka para kunin ang bangkay ng nanay mo. At matawag kang walang utang na loob ng mga kapitbahay. Suyu, may nangyari ba? Hindi ka mukhang maayos. Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, ayos lang ako. Matagal lang akong nakakulong sa bahay. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad sandali. Sasamahan kita. Ihanda mo ang sasakyan. Gusto ko lang lumabas mag-isa para makalanghap ng sariwang hangin. Babalik ako agad. Hindi maginhawa para sa'yo na mag-isa. Pahihintuin ko ang driver na sumama sa'yo. Wag na. Kahit nakasal tayo. Pero, gusto ko pa rin ng kaunting sarili kong espasyo. Sige, anong kailangan mong gawin ko? Sabihin mo lang sa akin. Chen Yuan, ang pamilya Fu namin ay laging pinapahalagahan ang tradisyonal na asal. Ikaw at si Xiaoyu, matagal na kayong kasal, malapit na ang kasal. Oras na para makilala ang pamilya niya at pag-usapan ang mga kaayusan sa kasal. Tama ka, Lola. Ipagagawa ko agad sa mga kasambahay ang mga regalo para sa kasal. Bibisitahin namin agad ang pamilya niya. Magiging maayos si Mama. Sikat ako sa internet ngayon. Kahit gaano pa kalala ang sakit ni Mama, lumala, kaya kong bayaran ang pagpapagamot niya. Umuwi na ako. Kumusta ang lagay ni Mama? Ikaw na walang utang na loob, naalala mo pang umuwi? Naging walang malay na ang nanay mo. Kinailangan kitang tawagan para lang mabalik ka. Napakawalang utang na loob mo. Lumala na naman ang kondisyon ni Nanay. Sabi ng doktor, ang estado ng halaman ay maaaring lumala anumang oras. Ngayon, kailangan natin ng 500,000. Hindi, 1,000,000 ang kailangan para iligtas ang buhay ng iyong ina. 1,000,000? Oo, Xiaoyu, matagal ka nang nasa syudad. Tiyak na nakakuha ka na naman ng pera. Bilisan mo at ibigay ang pera. Wala talaga akong ganyang karaming pera. Walang pera? Noong huling pumunta ako sa syudad, ikaw at isang mayamang lalaki ay nagkayakapan. Tatay, nakita mo iyon? Sa totoo lang, bumalik ako para sabihin sa iyo. Ang taong iyon ay akin. Hindi ko talaga inakala na ang mga lalaki sa syudad ay may kakaibang panlasa, kahit isang taong walang braso tulad mo. Iyong 200,000 noong nakaraan, kinita mo iyan sa pakikipagtalik sa mga lalaki, di ba? Tiyak na marami ka pang pera. Bilisan mo at ilabas mo ulit. Wala na talaga akong pera. Bigyan mo ako ng ilang oras. Babalik ako sa syudad para mangalap ng pondo. Sige, anak na walang utang na loob. Gusto mo lang tumakbo pabalik sa syudad, kumain at uminom ng mabuti. Ang iyong ina ay isang halaman at wala kang pakialam. Papatayin kita sa pambubugbog, batang babae na walang utang na loob. Aray, aray, aray. Sinusubukan mo bang patayin ang iyong asawa? Nanay? Hindi ka ba naging halaman? Paano ka nagising? Ay, ikaw na bata. Ikaw? Ako. Naging gulay ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bigla lang gumaling. Haha, nako. Isang medikal na himala ito. Ah, anak na walang utang na loob. Huwag mo akong bigyan ng basurang iyan. Katatapos ko lang sa malubhang sakit. Kailangan ko rin ng pera para sa paggaling. $1,000,000. Kailangan mo pa ring ibigay sa amin. Gumaling sa malubhang sakit. Gulay, lumalala ang kondisyon. Hindi mo man lang ako maloloko. Hindi man lang ninyo naayos ang inyong mga kwento. Para sa inyo, para lang akong makina na kumikita ng pera. Tama ba? Ano kung nagsinungaling kami sa'yo? Ang iyong nanay at tatay ang nag-alaga sa iyo sa lahat ng taon. Hindi ba dapat may kabayaran kami? Kabayaran? Alam mo ba na? Dahil lang nagkunwari kayong may sakit. Ako, tulad nito, gaano ako nagdusa sa syudad. May panahon ba kayo? Nagmalasakit sa akin. Ikaw na maliit na makulit. Huwag ka magpanggap na biktima dito. Sinasabi ko sa iyo. Ngayon, kung hindi mo ibibigay sa akin ang $1,000,000,
para bayaran ang utang sa sugal ng tatay mo at ayusin ito. Ibibigay kita sa Lee Erdeng para pakasalan siya para sa swerte. Ano? Niloko mo ako para bumalik para lang bayaran ko ang kanyang utang sa sugal. Nanay, tatay, anak ninyo ako. Bakit ginagawa ninyo akong parang ATM? Kung ayaw ninyo sa akin, bakit ninyo ako isinilang sa simula? Isinilang ka namin? Huwag kang magmalaki. Isa ka lang ampon na nakita namin. Tatay, ano ang sinabi mo? O mahal, tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa kanya. Kunin mo na si Lee Guanggun, kaladkarin mo siya. Ngayong gabi, sisiguraduhin natin na luto na ang bigas. Hindi ako magpapakasal kahit kanino. May asawa na ako. Ano ang sinabi mo? May sertipiko ng kasal ako, nasa bag ko lang. Tingnan ninyo kung ayaw ninyo maniwala. Sa itsura mo, sinong lalaki ang magpapakasal sa iyo? Tama, kahit si Lee Guanggun ay walang mahanap na asawa sa ibang lugar at pumayag lang na gamitin ka para magkaanak. Fu Chenyuan? Hindi ba iyon ang pinakamayamang tao sa bansa? Ji, Fu? Kasal ka pala sa pinakamayamang tao? At sinabi rin ni Shen Yuan, nitong mga nakaraang araw, malapit na tayong magpakasal. Bumalik ako ngayon para sabihin sa inyo ito. Walang utang na loob na anak. 2 araw kang nasa syudad at ngayon akala mo mga tanga kami? Kumuha ka ng peking sertipiko ng kasal at akala mo maloloko mo kami? Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ito talaga ay ang sertipiko ng kasal namin ni Shen Yuan. Suyu, kahit gusto mo kaming lokohin, dapat gumawa ka ng disenteng peking sertipiko. Fu Shen Yuan. Iyan ang pangalan ng pinakamayamang tao. Siya, pakasal sa iyo? Ikaw, isang walang braso, gustong pakasalan ang pinakamayamang tao? Nanaginip ka. Tatay, huwag mong punitin. Huwag mong tapakan, tatay. Nakikiusap ako sa iyo. Mahal, tigilan mo ang pagsasayang ng salita sa kanya. Taliin natin siya agad at hilahin siya sa bahay ni Lee Guanggun. Hindi ba kailangan niya ng lalaki? Ngayong gabi, tatapusin niya ang kasal. Mr. Fu, dumating na tayo sa Taoyuan Village. Tara na. Pupunta tayo sa Pamilya Su para mag-propose. Pakawalan mo ako. Kidnapping ito. Illegal ito. Ang asawa ko ay si Fu Chenyuan. Magpakabuti ka. Darating na ang asawa mo. Itong babae, Ang ganda niya talaga. pero ang mga kamay na ito, hindi sila marunong sa gawaing bukid. Erdan, ano naman? Basta't itanim mo ang iyong binhi sa kanyang tiyan. Maghasik ka ng ilang binhi. Bibigyan kanya ng 10 o 8 malalaking anak na lalaki. Pagkatapos, marami kang matutulong sa bukid. Makatuwiran. Tara na, huwag mong abalahin ang kanilang gabi ng kasal. Halika, aalagaan kita. Pakawalan mo ako. Nanay, tatay. Mr. Fu, huwag kang kabahan. Ang batang ginang ay sobrang bait. Ang kanyang pamilya tiyak na magugustuhan ka. Tama ka. Tulong. Lakas ng loob mong kagatin ako? Anong ginagawa mo? Suyo, Huwag mo kong hawakan. Sino yan? Lakas ng loob mong hawakan ng babae ko? tingnan mong mabuti. Ako ito, Fu Chenyuan. Pasensya na. Nalate ako. Sino kayo? Lakas ng loob ninyong pumasok sa bahay ko? Nag-aaway kayo sa bahay ko? Gusto niyong tumawag ako ng pulis? Hindi ba ikaw si Fu Chenyuan, ang pinakamayamang tao sa bansa? Kaya pala yung walang kwentang babae ay nagsasabi ng totoo. Imposible. Kamukha lang siguro niya. Sa liwanag ng araw, lakas ng loob mong pilitin ang asawa ko. Kayo ang dapat makulong. Sinabi ko na sa inyo. Kasal na ako. Kayo ang nagpunit ng sertipiko ng kasal. Pinunit? Ang tapang mo naman. Aba. Kaya pala nagsasabi ng totoo yung walang kwentang babae. Ilang araw pa lang siya sa syudad at naglakas loob siyang lihim na magpakasal sa isang tao. Kailangan mong magbayad sa amin ng 50,000. Isang taong tulad mo ay maaaring mahulog sa isang walang kwentang babae. Hindi ka naman ganoon kayaman, sa palagay ko. 50,000 dolyar. Kailangan mo munang bigyan kami ng hindi bababa sa 20,000. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapaaresto kita. Ibinenta mo siya sa halagang 50,000 lang. Ano?
Masyadong mahal? Pusta ko, hindi ka pa nakakita ng ganoon karaming pera sa buong buhay mo, di ba? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras. 50,000, walang bawas. Sa iyong paningin, 50,000 lang ang halaga niya. 50,000? Mataas na iyon. Ibinenta ko siya na parang baboy. Mas mababa pa sa baboy ang halaga niya. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawang mambastos kay Gifu? At insultuhin pa ang batang ginang. Maniwala ka, babalatan kita ng buhay. Gifu, sinong Gifu ang tinutukoy mo? Ako si Fu Chenyuan, CEO ng Fu Corporation. Ang asawa kong si Suyu ay ang batang ginang ng Fu Corporation. Narinig mo ba ako ng malinaw? Sabi niya siya si Gifu. Oh, Diyos ko, tama ba ang narinig ko? Ang lalaking nagpakasal sa isang walang kwentang babae at nagsasabing siya ang pinakamayaman? Gifu, ba? Kung ikaw si Fu Chenyuan Eddie, ako ang tatay niya. Lakas ng loob mo na saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba na ang tiyuhin ko ay ang direktor ng Fu Group? Siya rin ang kanang kamay ni Mr. Fu. Naniniwala ka bang makatawag ako ng isang tawag at ipapatuklap niya ang balat mo ng buhay? Anong tinatawa mo? Ha? Erdan, sa tingin ko siya ay natatakot lang sa iyong katayuan. Basura ka. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad kay Erdan at masunurin mong ipadala ang walang kwentang babaeng ito sa kanyang kama, papatawarin ka namin sa kanya. Gusto kong makita kung paano ang Mr. Fu na lagi mong binabanggit ay haharap sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataong tumawag. Si Erdan ay hindi nagsisisi kahit hanggang kamatayan. Tawagan mo si Mr. Fu ngayon din at ipakita sa kanya kung gaano ka katapang. Sige, tatawag ako. Mr. Fu, ako ito. Si. Talagang si Mr. Fu. Mr. Fu, maawa ka naman. Hindi ko alam kung sino ang niloko ko. Yumuyuko ako sa iyo. Hindi ko dapat sinubukan na nakawin ang babae mo. Kung alam ko lang na siya ang babae mo, hindi ko na sana pinakasalan, kahit nakasalalay ang buhay ko. Uy, Mr. Fu, hindi ba't medyo huli na para humingi ng tawad? Mrs. Fu, pakiusapan mo naman si Mr. Fu para sa akin. Sila yon. Sila ang nag-utos sa akin. Kung alam ko lang kung sino ka talaga, kahit pabigyan mo ako ng 10,000 lakas ng loob, hindi ko na sana nagawa. Baliin ang mga paa at kamay niya. Pagkatapos, chemically castrate siya. Titiyakin kung hindi na siya makakahawak ng ibang babae sa buong buhay niya. Opo, Mr. Fu. Mga guwardiya, dalhin ninyo siya. Mr. Fu, maawa ka naman. Kayo naman. Oh, ang pasaway mo. Nag-asawa ka ng pinakamayamang tao, si Mr. Fu. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sinabi ko sa'yo, pero hindi ka naniwala. Mabuting manugang. Ano tong hindi pagkilala ng pamilya sa isa't isa? Isa tayong malaking pamilya. Oh, Sinta. Sige, bilis. Bumili ka ng masarap na pagkain at inumin para sa ating manugang. Ang buong pamilya natin, magkakaroon tayo ng masayang pagsasama. Magaling. Dahil hindi kayo ang aking tunay na mga magulang at gusto ninyo akong ibenta. Shenyuan, tulungan mo akong maghanap ng isang mahusay na abogado. Sisimulan ko na putulin ang ugnayan sa kanila. Oh, bastos kang bata ka. Ano yung kalokohan na sinasabi mo? Walang utang na loob ka. Naghirap ako para palakihin ka. At nag-asawa ka ng mayaman, ngayon gusto mo na kaming iwan? Noong una, pumunta ako rito ngayon para pag-usapan nating lahat ang kasal namin ni Suyo. Pero dahil wala kayong kaugnayang dugo at ginagawa ninyo siyang parang paninda, kaya ang asawa ko, si Suyo, ay wala nang kinalaman sa inyo mula ngayon. Assistant Joe, bawin mo ang lahat ng mga handog pangkasal. Opo. Sige. Lahat ito. Ang daming bagay. Dadalhin mo lahat? Paano kami mabubuhay ng ganito? Oh, Ginoong Fu, iwanan niyo man lang kami ng kaunti. Ang pamilya Fu niyo ay hindi nagkukulang sa pera. Kung maglakas loob kayong humarang muli, isisilid ko kayo ng human trafficking. At paglalahuin kayo. Tapos na. Ang yaman at karangyaang abot kamay ay nawala na lang. Maputla pa rin ang mukha mo. Tawagan ko ba ang doktor ng pamilya? Ayos lang ako. Suyu,
Assistant Zoe, tawagan mo agad ang doktor. Binabati kita, Ginang. Ginoong Fu, buntis ang binibini. Ah, Magiging tatay na ako, di ba? Oo, pero pinayuhan ng doktor na iwasan ang pagod sa unang yugto at pagbabago ng emosyon. Mahalaga ito para sa katatagan ng sanggol. mahal kong manugang na babae. Ano ang pakiramdam mo ngayon? May discomfort ba? Ayos lang ako, Lola. Pagod lang ng kaunti. Suyo, magkakaanak na tayo. Magiging ina na ako. Huwag kang umiyak, magandang bagay ito. Simula ngayon, magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Ito ang alisin ang luma, ilagay ang bago. Sa panahong ganito, nagbibiro ka pa ba? Simula ngayon, magtatrabaho ako sa bahay. Para makasama kita. Umhum. Dahil ang ating manugang na babae ay nagdadalang tao ng anak ng pamilya Fu, sa tingin ko, ang kasal ay hindi na dapat ipagpaliban. Nagdesisyon na ako. Gaganapin ito sa 3 araw. Sigurado ka bang tama ang impormasyon? Yung freak na walang braso ay talagang buntis kay Fu Chen Yuan? Talagang. Ngayon ang pamilya Fu, pinapahalagahan siya na parang mamahaling perlas. Ano? Paano siya nabuntis? Hindi ba natatakot ang pamilya Fu na ang kanyang genes ay may problema at manganak din siya ng freak? Shishi, hindi na kita matutulungan. Ngayong ang pamilya Lin ay nasa ilalim ng presyon mula sa pamilya Fu. Hindi na tayo katulad ng dati. Pinapayuhan kita na bumitaw habang kaya mo pa. Bumitaw? Imposible. Si Fu Chen Yuan ay akin lang. Chen Yuan? Anong ginagawa mo dito? Chen Yuan, pumunta ako ngayon para hilingin na patawarin mo ang pamilya Lin. Patawarin mo ang pamilya Lin. Sabihin mo sa akin, bakit ko dapat gawin iyon? Ang aking ama ay inialay ang kanyang buong buhay sa kumpanya. Kung mapipilitan siyang mag-bankrupt, hindi niya ito kakayanin. Noong una mong binubuli si Suyu, dapat inaasahan mo na ito. Basta't patawarin mo ang pamilya Lin. Handang-handa akong magbayad ng anumang halaga. Sa kasalukuyang kalagayan ng inyong pamilya Lin, anong karapatan mo para makipag-negotiate sa akin? Chen Yuan, basta't patawarin mo ang pamilya Lin? Kahit na. Kailangan kong maging pangalawang asawa ng babaeng iyon. Handang-handa ako. Sa aking puso, hindi ka kailanman makakatulad kay Suyu. Isuot mo ang iyong damit. Lumabas ka. Assistant Zhu, ihatid mo siya palabas. Joe, mayroon bang si Shen Yuan anumang nararamdaman para sa akin? Lin, dapat kang manood ng mas kaunting maikling drama. Ang asawa ni Ginoong Fu ay si Suyu lamang. Ang pagkabangkarote ng pamilyang Lin ay walang kinalaman kay Ginoong Fu. Matapos bawiin ni Ginoong Fu ang kanyang pamumuhunan, ito ay ang inyong pamilyang Lin. Sariling maling pamamahala ang sanhi nito. Wala na akong natitira. Ang walang kwentang si Suyu hindi lang naging tagapag-impluensya, kundi nakuha rin si Fu Shen Yuan. Bakit siya? Yung dalawang tao at si Suyu, ano ang relasyon nila? Posible bang ang dalawang kaawa-awang bastos na iyon ang kanyang mga magulang? Ito ay isang biyaya. Suyu, talagang gagawin kitang mamatay nang walang libingan. Pinutol na namin ang ugnayan. Bakit kayo nandito? Suyu, espesyal kaming pumunta para makita ka. Oh, tingnan mo nga kung gaano ka nakaganda ang buhay. Napakamatagumpay. Wala kang pakialam sa akin. Ngayon kayo mismo ang pumunta sa akin para sa pera ba?
Ginawa lang namin ito para sa ikabubuti mo, kaya hindi ka namin ginulo. Ngayon nakatira ka sa mansyon, namumuhay ng maginhawa. Huwag mong isipin na maloloko mo kami. Ang langit ay nanonood. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, inaasahan mong aalagaan kita sa iyong pagtanda. Mula pagkabata, bawat sentimo na kinita ko, ibinigay ko lahat sa iyo. Hindi ka pwedeng maging ganyan kasakim. Walang utang na loob kang bata ka. Pinalaki kita sa loob ng maraming taon at ganyan ka magpasalamat. Kung hindi mo mabayaran ang pera, hahanapin ko ang asawa mo para singilin. Tama. Sa lahat ng taong ito, ang ginawa mo sa akin, matagal na akong nanghihinayang. Kung hindi ka takot makulong, sige, hanapin mo si Chen Yuan. Kung hindi dahil sa pag-ampon namin sa iyo, patay ka na sana ngayon. Ngayong lumakas ka na. Gusto mo kaming itakwil? Hindi pwede. Bastos kang bata ka, pagsisisihan mo ito. Bitawan mo ako. Ikaw, Itong walang utang na loob. Noong araw, hindi ko dapat ninakaw ang benepisyo ng kanyang kapansanan at inampon siya. Dapat hinayaan ko na lang siyang mamatay sa ospital. mahal, ang magkapatid na Lee ay pinipilit tayo para sa $50,000 na iyon. Sinabi nila kung hindi tayo magbabayad, papatayin nila tayong dalawa. Ano ang gagawin natin? Tito at tita, matutulungan ko kayo. Sino? Sino ka? Kilala ko si Shen Yuan sa loob ng dekada. Malaki ang tiwala niya sa akin. Well, pwede mo bang bigyan kami ng $50,000? Mahal? Pera. Basta gagawin mo ang sinasabi ko. Kapag tapos na ang trabaho, makukuha mo ang pera mo? Tarna. Suyu, sisiguraduhin kong mamatay kang walang libingan. Ipapamukha kay Shen Yuan ang pagsisisi sa buong buhay niya. Ang mga pakwan mula sa nayon ng Taoyuan ay isasama sa pagpapadala. Lola Wang, ang mga pakwan sa bodega, pakiusap, bantayan mo sila. Oh, ikaw na Pilyo. Ang tatay mo ay nasa problema. Bumalik ka agad. Sa tingin mo magagamit mo ulit ang parehong daya. Tapos na kami. Oh, sa pagkakataong ito totoo na. Hindi ko siya makontak ngayon. Sabi ng mga maniningil ng utang, babaliin nila ang kanyang mga kamay at paa. Ano? Huwag mong sabihin yan. Bumalik ka agad dala ang pera para iligtas ang tatay mo. Kaya pera pa rin ang usapan. Hindi na ako loloko sa'yo muli. Itong babaeng ito. Pinabaan niya ako ng tawag. Dalawang walang kwentang tao. Hindi nyo man lang maloloko si Suyu para bumalik. Dahil hindi nyo magawa, ibalik nyo ang pera ko. Teka, kung hindi gumana ang malumanay na paraan, gagamit tayo ng matitigas. Oo, tama. Itong si Suyu, ang babaeng to, kamakailan, sa paano man, lahat ng pakwan mula sa Taoyuan Village, na ibenta niya lahat. Ang mga pakwang iyon ay lahat nakasalansan sa bodega doon. Kung galawin natin ang bodegang iyon, tiyak na babalik siya. Mukhang ang dalawang tangang ito hindi alam na si Suyu ay ngayon ay isang malaking online influencer. Si Suyu mismo ay mayaman na. Gawin mo na lang ang sinabi mo. Tara na. Tulog ka ba? Gusto niya? Hindi mo ba sinabi na ipaglalaban mo ito? Wala pa akong nakikita na aktual mong ginagawa. Baka naman. Natatakot ka? Sino ang nagsabing natatakot ako? Sige, laban tayo. Nasira ang bodega ng Xiaoyu Watermelon. Lola Wang, huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin ng maayos. Ang mga magulang mo ang gumawa nito. Sabi nila, gusto nilang bumalik ka ng mag-isa. Kung hindi, sisirain nila lahat ng pakwan sa baryo? Lahat? Sige, huwag kang matakot. Umuwi ka na at manatiling ligtas. Pupunta ako dyan. May gulo sa bodega. Sasama ako sa iyo. Sarili kong usapan ito. Hindi ako pwedeng lagi manghingi ng tulong sa'yo para sa lahat. Ang mga magulang kong kinakupkop ako ay pera lang ang habol. Mga duwag sila.
Wala silang lakas ng loob na gawin sa akin ang kahit ano. Pupuntahan ko muna para tingnan. Okay lang yan. Ilagay mo ako bilang emergency contact mo. Kung hindi kita mahanap sa loob ng kalahating oras, hahanapin kita. Sige, aalis na ako. Ito ay para makabawi sa iyo. Aalis na talaga ako. Pakiusap. Ginawa ko na ang hiniling mo. Sinira ko ang bodega. Pinapunta ko ang walang kwentang yan. Maawa ka na lang. Maawa ka sa amin. Patawarin mo kami, pakiusap. Sinusumpa ko. Wala kaming alam. Wala talaga. Kaawaan kayo? Bakit ko gagawin kung sinumbong ninyo si Suyu? Nag-scroll lang ako sa Douyin. Wala akong sinisita. Nag-scroll sa Douyin? At ano ang natagpuan ko? Si Suyu ay isa ng internet celebrity. Akala mo si Suyu ay patuloy na magbibigay sa'yo ng pera nang walang tigil, kaya pumunta ka at nagsumbong? Ang mga gumaganti sa akin ay hindi magkakabuti. Gusto lang namin ng kaunting baon. Gusto mong patayin ang walang kwentang babaeng iyon. Bakit mo kami idinamay? Sinong nagsabing gusto ko lang patayin si Suyu? Kayo ring dalawa ay hindi makakatakas. Lin, baliw ka na. Mamamatay ka ng masakit sa huli. Ako, balif. Dahil lahat sa pinalaki mo, kinalala ni Suyu. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang saktan. Sabihin mo ulit? Sasang-ayon ako sa anumang sabihin mo. Huwag kang magloko sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Wala akong pasensya sa mga mapagmataas na malalaking tanga. Talagang walang pasensya. Hindi na ako maglalakas loob. Dahil napakasunurin mo. Tumawag ka ulit sa kanya. Sabihin mo kay Suyu na pumasok ng maayos. Suyu o Suyu? Gusto kong panoorin ka. Mamatay ng walang pag-asa sa harap ko. O, Tatawag ako. Ikaw na munting impakto. Nasaan ka? Tawagan mo ang pulis, bilis. Suyu. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Gusto kitang makita na hindi na babalik. Mamatay at hindi na muling mabuhay. Kalahating oras na. Bakit hindi pa siya bumabalik? Walang masamang nangyari, di ba? Asistente Joe, magpadala ng mga bantay sa bodega ng Taoyuan Village agad. Ihanda ang kotse at umalis na ngayon. Huwag hawakan ang aking mga pakwan. Dala ko ang pera. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Maligayang pagdating. Lin Shishi, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi. Gasolina. Lin Shishi, baliw ka. Gusto mo kaming sunugin ng buhay. Bingo. Tama. Nahulaan mo. Gusto kong mamatay ka. Gusto kong mamatay ka kasama nila. Dahil patay ka na, ang puso ni Chen Yuan ay hindi na muling mapipigilan. Gusto kong pagsisihan niya ito habang buhay. Suyu! Gusto kitang panoorin. Ikaw na puta. Pumunta sa impyerno. Suyo, Chen Yuan. dakpin ang baliw na iyan.
Sino ang maglalakas loob na humawak sa akin? Pakawalan mo ako. Ako si Mrs. Fu. Ako si Mrs. Fu. Dalhin siya sa himpilan ng pulis. Tratuhin siya ayon sa batas. Umalis na tayo. Ako si Mrs. Fu. Okay lang. Suyu, mali si nanay. Patawarin mo ako, pakiusap. Suyu, Hindi mo napapansin na mali ka. Alam mo lang na ang paglapit sa akin ay may pakinabang. Masyadong huli. hindi. Mali ako. Chen Yuan, umuwi na tayo. Wow! Mula ngayon, ang ating suyu ay mabubuhay ng maganda. Maglakad tayo patungo sa venue ng kasal.